kaning atong mensahe karon, if you notice, this morning and this evening, ang mga mensahe, wa gyud nako ni gi-alliterate, kay murag basing gisumhan na mo, sige paminaw og letter P, letter C, letter Z, okay? So, para maiba na pod, sumo po kay sige kaog inununan, no? Lainon na pod nato og putahe, okay? And so, tonight we're going to talk about the unspoken topic that everyone feels. Kitang tanan makarelate ni ini, kitang tanan nakasabutan ni ini, ning bati ta ni ini, walay ni isa dinhi nga dili makasabot anang pulong nga discouragement. Everybody say the word discourage. Go. Discourage. Palihog naglili anang imong tapad karon. Discourage ba nang imong tapad? Discourage. Discouragement. Everybody say the word discouragement. Go. Discouragement. Kitang tanan nakasulay ta ni ini, og kung ning bati ka ana, normal ka nga Kristohanon. Amen? Hello? Ang Kristohanon nga abnormal, dili mo batig discouragement. Pero kung mubati ka ni ana, congratulations. Normal ka. Amen? Normal ka. Elijah, as we are going to talk about his life tonight, he also felt this discouragement. Verse number 4, ang tanan magabasa, 1 Kings chapter 19, ako tanawara, ako'y sigig istorya, unya, wa din ako naabrihan ang akong Biblia. 1 Kings chapter 19, verse number 4. Alright, here we go. Verse number 4, ang tanan magabasa, go. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Lord, patsa na lang ko, Lord. Dili man ko epektibo nga alagad nimo, Ginoo. Elijah was so discouraged. If Elijah felt this, then normal nga ning bati ta o kalayahon sa atong kinabuhing Kristohanon, sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. The title of our message this evening, why do we get discouraged? And there are 7 things that we're going to look tonight. 7 ka mga butang mo'y hinungdan nganong ma-discourage ang Kristohanon. Mo nang kusga ninyong amen para dili ang 7 mahimong 8. Amen? Okay? Sige, kusga og amen kay para dali ratang mahuman. Why do we get discouraged? Let's pray. Heavenly Father, thank you this evening for bringing once again your people here in Faith Bible Baptist Church. Thank you, Lord, sa kadaugan sa among Young People's Program. Thank you, Ginong Dios, sa kadaugan sa among discipleship. Salamat sa mga young people, sa mga adult nga nagpadayon sa pag-apil. Nagtinguha, Ginoo, nga makakaton sa imuhang pulong. Ginoo, gamita ang among kinabuhi, samtang kami magamit pa tungod kay Lord. Moabot ang panahon nga ang among mga kinabuhi matapos. Ginoo, ang pingimi o gihatag kanamo ang kadasig o kalig-on kanunay diha sa imuhang pulong. O God, we commit and entrust to you everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. By the way, the other day, nag-uban mi ni Engineer Sapong kay giadto namo ang iyahang iyaan, and we shared to her the gospel kuyog sa iyahang mga anak, mga kaigsuonan, og ang iyahang iyaan ang ngalan kay si Fe, Maria Fe. And just imagine, Engineer 82 years old, 82 anyos. And then naabot na sa punto sa kinabuhi nga agakono na siya, di na siya kalakaw og iya, matulog na lang siya dito sa kilid, ana. And then it, sink into my heart and into my mind nga makaingon ta ba nga naay panahon nga magpagamit ta sa Ginoo, dili nato sayangan ang oportunidad nga gihatag sa Dios. Kay usa ka adlaw kitang tanan moagi gyud ta ana nga panahon sa tong kinabuhi that we could not anymore do anything for the Lord. And when that day comes, I hope and pray nga natagbaw ta sa atong pagpagamit sa atong kinabuhi, sa atong buhi nga Dios. And just to remind all of us tonight nga bulahan ka nga naa sa balay tigumanan karon. Kay daghang mga tao nga nagtinguha nga makasimba pero karon wala sila sa balay tigumanan. Amen?
Are you happy nga naa mo sa church tonight? Amen. And so tonight, we're going to talk about or explore one of the unspoken realities of Christian life called discouragement. Have you seen a Christian nga discouraged? Nakasulay na ba mo og follow-up o Kristohanon nga luya kay siya sa katanan? Nga murag kapasudlon siya or dili sa imuha anig adto nimo sa balay? Have you talked about a Christian nga sa iyahang ka-discourage ang iyang ulo, ana ra gyud? Simba tarong Domingo. Busy kay lagi. Pon. Kana yung mga tubaga. Puhon, sunod, busy. Nothing is so devastating than seeing a Christian who once was faithful, who once was on fire for God, but now discouraged. And tonight, kining discouragement maabot sa tanang Kristohanon, kinahanglan makabaluta unsaon nato pag-identify aron kita mga kaigsuonan makabalik ta sa pagbangon sa atong Kristohanong kinabuhi. So here are the 7 things that we are going to look tonight. Why do we get discouraged? Are you ready? Say amen. Number 1, we get discouraged, number 1, when we want to please all men. Why do we get discouraged? Number 1, because or when we want to please all men. Maluya ka, mabugnaw ka, ma-discourage ka, next slide please, when we want to please all men. The Bible tells us that up after Elijah showed a miracle, and previously, bag-ora nga si Elijah nakapakanaog o kalayo gikan sa langit. Just remember in the Bible, in 1 Kings chapter number 18, nga si Elijah, gitapok niya ang tanang 450 prophets of Baal. And then Elijah said, o sige, tanaw nato kung kinsay tinuod nato, dunay tinuod nato nga Dios. Tawag mo sa inyong Ginoo, ako mo tawag ko sa akong Ginoo, o kung kinsa nga Ginoo ang magpakanaog og kalayo gikan sa langit. Can you imagine that? Mukanaog ang kalayo gikan sa langit? O kaunon ang gihala dito sa altar, mauna siya ang dunay tinuod nga Dios. So ang mga propeta ni Baal, hala, sige na sila yam dito, oh Baal, hear us, oh Baal, hear us. Gikan sa buntag, pag-abot na sa udto, gigutom na kay sila, oh Baal, hear us. Ingon si Elijah, kusga niyo yung tingog, kay basi natulog pa ang inyong Ginoo. Kusga niyo yung tingog, basing galaroy-laroy pa ang inyong Ginoo. So nakuha silang mga kutsilyo, mga hait nga mga bato, o kasamad-samad sila sa ilang kaugalingon. Ingon ana ang mga kulto. Just for them to beg for their God, para paminawon siya, salamat nga ang atong Dios, dili kinahanglan nga magsamad-samad ka para dunggo ng imong pagampo. Elijah, after pila ka mga oras, way kalayo nga ning naog gikan sa langit. And so Elijah on his turn, mga kaigsunan, the Bible says that Elijah prayed to the Lord, and Elijah said, Lord, hear me. And kauna, pakanaog kalayo gikan sa langit. Aron ang mga tao makabalo, kay ang nation of Israel ato nga time na divided, kay nganuman nagsimba na sila Diyos. O ang tinguha sa Ginoo nga mabalik ang iyang mga katawhan ngadto kaniya sa pagsimba sa tinuod nga Dios nga dili makita. And so Elijah prayed to the Lord, and after he prayed, the Bible says that fire fell down from heaven and consumed the flame. And then afterwards, later on, ang 450 ka-prophets ni Baal, gipatay tanan ni Elijah, mga kaigsunan, pagkahuman, for many years nga walay ulan, for many years nga uga kaayo ang yuta, walay mga tanom nga nanubo, mahal kaayo ang paliliton. For the first time after many years, ning bundak ang ulan, kasi Elijah nagampo sa Ginoo. Can you imagine these miracles, these wonderful things nga gipakita sa Ginoo, mga kaigsuonan, sa kinabuhi ni King Ahab, sa kinabuhi ni Queen Jezebel, sa kinabuhi sa mga katawhan sa Israel. These things should have convinced their hearts nga sila mobalik sa Ginoo. But instead nga mobalik sila, dunay usa ka babae
ang asawa ni Ahab wala na kumbinsi, wala na convicted sa trabaho sa Ginoo apan unsay gibuhat ni Jezebel, ang asawa ni King Ahab. Jezebel was a strong-willed woman, a violent woman, and in the Bible she was idolatrous, manipulative, murderous, defiant, and prideful. Og sa diha mga kaigsuonan nga nakabalos si Jezebel, nga ang iyang mga propeta gipatay, ingon si Jezebel, bantay lang kanako ugma Elijah. Kung unsay imong gibuhat sa akong mga propeta, mao pod akong buhaton nimo. And when he heard that, and when Elijah could not see the repentance of Jezebel, Elijah ran away and got discouraged. And he felt ineffective. He felt ineffective in the work of the Lord. Verse number 1, and Ahab told Jezebel, 1 Kings 19, all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Ugma lang ka Elijah. Ugma. Same oras nga imong gipatay akong propeta. Ugma. Patyon ti ka ugma. Verse number 3, and when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. The very moment when you try to please all men, I will tell you, you will get discouraged. I want us to be reminded tonight nga, we must learn to accept the reality of life. That even if you are the most faithful Christian, even if you are a faithful and a good Christian, tarong ka nga Kristohanon, tarong ka nga membro, tarong ka nga pastor, tarong ka nga bana, tarong ka nga asawa, matinud-anon ka, faithful ka, naagyoy ikastorya ang tao nimo. Naagyoy tao nga hinawayon, naagyoy tao nga dili ma-appreciate ang imong gipangbuhat para sa Ginoo. You cannot please all men. Dili nimo mapahimutan ang tanang mga tao. There will always be people who will say something against you. There will always be people who will criticize you and talk ill behind your backs. And when you hear these statements, this could lead to discouragement. Makadungog ka nga dauton ka, makadungog kang istoryahan kag dili maayo, makaingon ka, dili gud sila makakita sa mga kahago, sa mga sakripisyo, sa mga kaayo nga akong gipakita. Listen to me, ayaw pagpahimuot sa tao, ang imong i-focus nga ikaw makapahimuot sa Ginoo. Instead of pleasing all men, you cannot. Salamat nga ang Ginoo mo gante na to, dili ang tao. So please all men. Naagi mga Jezebel sa atong kinabuhi. Og nang hinaot ko nga why Jezebel diri. Kay ang ako naibawaan nga Jezebel katong Serena sa ABS-CBN si Jezebel. Amen. Naagi mga Jezebel nga di grabe no, si Jezebel nakakita siya sa gahom sa Ginoo. Dapat niingon to siya, Elijah, imo gyud ang Ginoo ang tinuod. Pero si Jezebel, wa gyud siya natandog. Nagi mga tao nga masikon saog wali sa pastor, di gyud matandog sa pulong sa Ginoo. Muna nga, I made it a decision in my life as the ministry begins. Niingon ko, Lord, dili nako pahimutan ang tanang mga tao, ikaw ang akong pahimutan sa akong kinabuhi. Mga kaigsuonan, I want you also to do the same thing sa imong Kristohanong kinabuhi. If you are doing what is right before God, if you are faithfully serving the Lord, just focus on your service to the Lord. Pasag din ng mga tao nga mag-criticize, pasag din ng mga tao nga magbugal-bugal, pasag din ng mga tao nga mag-BI kanimo, kay Dios ang atong gialagaran, dili ang tao. When we want to please all men. Number 2, when we forget the divine protection of God. When we forget, makalimot ta. Dali ra ba mong malimot? Ang Kristohanon, dali ra kayong malimot. Bago orang ning forward, ning balik na pod. Nangatawa sila, okay, nakarelate sila. Bago ra gani hilak-hilak pa. Ginoo. Mubasa na yung kong Bible, Lord. Pag uli sa balay,
Ngano man nalimot. Amen na lang para mahumanta. When we forget God's divine protection. Now, when Jezebel made a threat, sa day nihimo siya hulga sa kinabuhi ni Elijah, dili to basta-basta. Kay ngano man, si Jezebel, dili na siya usa ka ordinaryo nga babae. Jezebel was no ordinary woman, but she was a notorious and a powerful queen. One day, Jezebel manipulated the scenario. If you can still remember your Bible, in your Bible readings, nga si Ahab, iyang gustong paliton ang vineyard ni Nabot. Kinumdum mo na sa Bible? Kinumdum, nagbasa mo Bible? Sinabot ba? Tapad ang iyahang vineyard sa balay nilang Ahab. Unya, kanipod si Ahab, gusto man niya nga iyang kwaon. Nindot lagi nida. Ako nang paliton. Kasi tag-iya na sinabot. Siya paliton ako na Nabot. Ayun, sinabot na, dili na pwede. Kay kabili ni sa ginikanan nako, dili na mo ni ibaligya. Inheritance ni na mo. So si Ahab, murag batang way buot. Wa ning kaon, gamugtok ang nawong. Murag ba ka ng bata nga di palitag dulaan, bitaw. Alay na ba? Murag batang way buot. So si Ahab nagbinatang walay buot o nakakita ang iyang asawa nga si Jezebel. And here's what the Bible says. Ingon si Jezebel, nganong gagul-guol man ka? Nganong di man ka mukhaon? Nganong di man ka maglipay? Hari ka? Kaya ni mong buhaton ang tanan? Unya mag-ingunan na ka? Ako'y maniobra na. So nagbuhat og sulat si Jezebel sa mga tao. Iyang giakusahan si Nabot nga mauni. So si Nabot gipatawag ang mga tao ng munit og bato o gilabay nila si Nabot. Gibato nila si Nabot hangtod siyang namatay. Can you imagine? Unsa ni siya ka manipulative nga klase nga pagkababay? She was a murderous woman. She was a powerful woman. And then the background of her life is that she was the daughter of Ethbaal, the king of the Sidonians. Or in other words, the Phoenicians. The Sidonians, kaning mga Sidonians, kani si Jezebel, anak siya sa hari sa Sidonia. Ang Sidonians, they were the inhabitants of Zidon, which is a major part city on the Mediterranean coast in what is now modern-day Lebanon. O kanang Zidon, mga kaigsuunan, diha gikan ang mga bantugan nga mga sailors. Wala sila'y laing ang ilahang highlight sa ilahang negosyo, sa ilahang nasod, ang pagnegosyo pinaagi sa barko, goods, the trading of goods. Muna mga kaigsuunan, tungod kay naa didto ang mga barko, sila ang leaders sa shipbuilding and pioneering sailors. Sila ang nagdevelop sa mga first great fleets in the Mediterranean nga naabot ang ilahang mga barko sa Spain, North Africa, and possibly the Great Britain, trading goods na maligya sila mga mahalon kaayo nga mga tela, mga kahoy, mga metalworks, mga ivory, mga textiles, glass, kining tanan nga mga mahalon nga mga butang, mauni nakapadato nila. So kana si Jezebel, dili to basta-basta nga babae. She belonged into a powerful family. A spoiled family. Una nga, paghari ni Ahab, iyang giminyuan ang anak sa Zidonian, si Jezebel. Kay para naay alliance ang duha ka mga powerful nga nasod. When Jezebel made a threat, dili ito basta-basta. Ang nahitabo mga kaigsuunan, si Elijah, dali ra siyang nalimot. Giunsa siya pagproteksyon sa Ginoo. Do you remember in the Bible nga gitaguan siya sa Ginoo sa brook? Gipakaon siya sa Ginoo. Gipainom siya sa Ginoo. Nalimot siya nga giampingan siya sa Ginoo. Nalimot siya nga gipakaon siya sa Ginoo sa panahon sa hulaw. Gigamit ang widow
of Zarephath. Nakalimot siya nga bag-o siyang nagampo, nagpakadaog o kalayo gikan sa langit. Nakalimot siya nga bag-o niyang gipatay ang 450 prophets of Baal. Nakalimot siya nga bag-o siyang nagampo for many years nga wala nag-ulan. Nakalimot siya nga nagampo siya o lingon siya, Lord, paulan na og ning dag-om og ning bundak ang ulan. Mga kaigsunan, ang problema sa Kristohanon, why we easily get discouraged? Because we forget how big and how great our God is. Makalimot ta. Malimot ta ba nga bag-urat ang nakadungog sa Sunday school, bag-urat ang nakadungog og wali, nakalimot ta nga gamhanan ng atong Dios. Amen. Ayaw kalimot. The Bible says that Elijah arose in verse number 3 and went for his life as if dili kaya sa Ginoo nga proteksyonan siya. Mga kaigsunan, ayaw kalimti nga ang Dios na to dako nga Dios. Amen. Natay dakong panginahanglanon, maluya din ta, ma-discourage din ta. Ayaw. Doon natay dako nga Ginoo. Luhod tawag sa imong dako nga Dios. Number 3, kaya kung saad ninyo, basta kusog mo amen, dalion na gyud ako ni. Number 1, when we want to please all men. Number 2, when we forget God's divine protection. Mo bitaw na nga importante. Number 1, importante nga kabaluta mag-memorize sa mga verses sa Bible. Kaysa panahon nga maluya ta, makahinumdum ta sa pulong sa Ginoo. Every time ako, maluya ko, pagpangabig o kalag, I would recite the verse. Kana ako ra isa sa sakyan na mag-drive ko. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ako yun ang i-memorize, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is, because I want to remind myself of the great God that we are serving. Ang Diyos nga maoy dako nga Diyos. Dako ba ang imong Diyos? Hinumdumi nga dako siya. Number 1, when we want to please all men. Number 2, when we forget God's divine protection. Number 3, when we start to compare ourselves with others. Kanang mo kumpara na ka ba? Kanang imo nang itandi ang imong kaugalingon sa imuhang tapad. Duha na kabok ang mahitabo. Kung imong itandi ang imong kaugalingon sa imong tapad, duhay mahitabo, either ma-discourage ka, kay pamati nimo luoy ka, pamati nimo nga dili ka enough para niya, or mahimo kang hambugero kay pamati nimo labaw ka niya. Elijah also felt that he was a failure prophet because he started to compare himself to other prophets nga nag-una na niya. The Bible says in verse number 4, and let's read together para makasabot mo how he compared himself. Ingon siya, Lord, patya na lang ko. Dili man ko parehas. Dili man ko mas labaw pa sa mga propeta nga nag-una na ako. Verse number 4, everybody, please read. Go. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, it is enough now, O Lord. Take away my life. Look at the last line. Look at the last line. Doon ang tagbasa. Go. For I am not better than my fathers. Listen to me. Ang Kristohanong kinabuhi, dili ni palabwanay. Dili, ang ministry, dili ni pahambugay, palabwanay. Dapat dako gyud akong simbahan kaysa nimo. Dapat mas daghan jud kog membro kaysa nimo. Dapat mas faithful ko. Dapat mas daghan kog blessing kaysa nimo. When we start to compare ourselves, munang maabot ang discouragement. Because we are not meant to measure ourselves towards other Christians. Kay ang standard, mga kaigsunan, dili ang imong isig ka Kristohanon. Ang standard, ang measurement, dili ang imong isig ka Kristohanon, kundili ang kadako sa atong Dios. Notice how comparison creates an illusion of perfection.
Elijah tried to compare himself with those prophets who have gone before him. Og agbi niya, og hingpit kay itong mga propeta nga nag-una niya. Makalimot na ba nga, kitang tanan, doon na tayo mga kapakyasan sa kinabuhi. Hello? Usay, atong i-compare itong kaugalingon niya. Hunahuna na to kana siya. Kuha na gyud kay na siya. Di na gyud na siya makasala. Wala na gyud na siya. Wala siya sayop. Wala ka kahibalo. Daghan na siya mga failure sa kinabuhi. That's why do not compare yourself with other Christians. Dili mo ko pareha niya. Dili mo ko pareha niya muwali. Dili mo ko pareha niya mutudlo. Dili mo ko pareha niya nga daghan man. Maayo naman na ang iyang kahimtang. Wala ta diri para magpinalabuhanay sa matag usa. We are here to serve the Lord Jesus Christ. Do not compare yourself. Instead, compare yourself with God. 2 Corinthians chapter 10, verse number 12, the Bible says, "For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise." It is not wise to compare. So, ayaw ikumpara ang imong kaugalingon. Dili po ta mo kumpara. Mga ginikanan, ayaw ikumpara imong mga anak. Kay lain-lain ang imong mga anak. Ikaw ba dili jud ka pareha sa imong kuya? Ang imong kuya, ikaw ba dili jud ka pareha sa... Lahi man siya, lahi pod na. Mga bana, ayaw ikumpara imong asawa sa laing asawa. Kay imong asawa, lahi na. Wa gyud nag-amen. Amen pod mo, oy. Amen? Ayaw ikumpara. Dili ta mag-compare sa atong kaugalingon. Kung sa inyong kaistorya, kung ang isda nakakita sa unggoy, kakat-kat sa kahoy, luuyan ako, di ko kakat-kat sa kahoy. Natural, dili ka kakat-kat, kay dili ka para sa kahoy. Lain-lain tagplastada sa kinabuhi. Lain-lain tagibutangan sa Ginoo. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, pag faithful sa Ginoo. Do not compare yourself with others. Comparison is a thief of joy. Buna nga ayaw ikumpara imong kaugalingon. Comparison is a virus that causes discouragement, not only to the members, but even to the pastors. Muna ako, dili ko ganan mag-iskot-iskot og mga numbers sa pulpit. Okay raman na, wa man ay problema kay not to brag but to challenge the listeners, the audience of the church. Pero para sa kuha lang ha, sa kuha lang pod. Dili sa kuha convenient nga mo istorya og mga numbers, mga thousand, mga million. Kay mura og dili ko gusto nga ang makadungog mura bitog. Hala, kuwande siya. Hala, layo ara din na mo. Hala, discouraged na hinuon. Because there are people who are not capable to receive those things. Mga kaigsunan, magsugod na gani kag kumpara sa mong kaugalingon, maluya ka. Comparison also creates an illusion of pride and arrogance. Kung atong ikumpara atong kaugalingon sa imong tapad, mamugiro ka. Labaw pa ko nimo . Dugay na kon Kristohanon. Ano man ta dayon, di ba no? Do you remember that Pharisee and the publican in the temple? Lord, I thank you, Lord. Dili ko pareha aning tawhana. Kawatan, flood control. Di ba no? Daghan kay luxury cars, pero dili recorded sa Buke. When we start to compare ourselves, muna nga, ayaw gyud tutok gyud ta sa Ginoo. Tutok ta sa Ginoo. Ayaw kasuya kung gipanalanginan ang uban, kay naay saktong panahon nga ang imong giampo tubagon sa Ginoo. Kung anak ka sa Ginoo, dapat confident ka, Lord, imo kong anak, kabalo ko, nga ikaw mohatag nako niini. Ngano man, anak ta sa Ginoo. Ayaw, siya lagi. Lagi siya sa kinan, ako wala. Kaya ba ako nag-ampo? Di na ako mulamano, anak niya. Tanawara. Kakapoy anang di ka mulamano. I love the thrill that I feel.
Unya, sungugon ka, gukdon ka lamano. Taman mo karsada, di ka mo lamano. Ayaw, ikumpara mong kaugalingon sa uban. Number four, when we compare ourselves with other Christians, number 4, kanus amaluya ang Kristohanon kanang wala tay pahulay physically. When we are physically restless and tired. Elijah was very exhausted. Laliman ka, pila na gud ni kaadlaw, pirtipang inita, walay ulan. Sa ninyo diri nakaadtog Jinsan, ay sultian ta mo perting inita sa Jinsan. I will tell you, grabe ka init. Cebu, perting inita. Murag ang Cebu ba naadulit sa sun bitaw sa solar system? Init kaayo sa katanan, murag mangurog ka sa kainit kay mo dulot sa imuhang bukog. No rain. Sa ato pa walay panganod, init kaayo sa katanan. Wala pa gyud say enough nga pagkaon kay walay mga pananom. May gani na ang babayeng balong nga nagsustain niya. Wala pa gyud Grab sa una, walay joyride, walay motor, walay Inmax, walay Navara, walay sakinan. Maglakaw ra sila. Posible pa to. Walay hayop nga masakyan. Kay walay hayop nga mabuhi, kay walay mga pananom nga kaunon. So just imagine his life, his condition, his situation, mga kaigsunan. Gabiyahe pa siya, unya nagwali pa siya, unya pagkahuman, gipatay pa gyud niya ang 450 prophets of Baal. Walay ulan, walay enough nga pagkaon. Kining tanan, mga kaigsunan, it contributed to his discouragement. Motong pag-abot niya sa juniper tree, gikapoy siya, nakatulog siya sa kakapoy. The Bible says, and as he lay and slept under a juniper tree, 1 Kings 19:5, behold, an angel touched him and said unto him, arise and eat. Sometimes we get easily discouraged of many things. Pero ang tinuod nga hinungdan nga nung dali ka naluya, kay gikapoy raday ka. Gigutom radi ay ka. Amen? Kaning Kristohanon, mura ning mga babayi. No? Pasapot-sapot dayon, di din katagdon. Kay di ay, gigutom di ay. Why may laki basta kapoy? Sa Bible School, giingnan mi daan, mahibaw-an nimo ang karakter sa imong classmate sa Bible School, anig ma-kitchen na mo. Tinuod gyud ay. Kay sa kitchen, kamoy unang mumata, kamoy dugay kay matulog, ang tapunog nga isda, inyong kwaan, og hasang tanan tapunog. Memorize og treasure pot. James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a ay wala na master na muna ni Brother July. Kami na ibori na master na muna. Kuwag mga hasang, memorize tuon diha sa daplin. Dili sa yun ang kahimtang. Og dadto gyud ka makailas sa tinuod nga tao. Nganuman, why may laki basta kapoy na? Ayaw gyud surang-surang nga kanang tao nga gikapoy na. Hello? Ayaw kanang mga tao nga gikapoy sa kinabuhi. Dunay tao nga gikapoy sa kinabuhi, gi-hold up siya. Sa ambi ang imong kwarta. Sa tanan na lang inyong kwaon, ingon ang nag-hold up. Tanan na lang inyong kwaon, ang nagbulag ni sa kong asawa, naggikuha ko sa trabaho. Oh, kwa na ko pitaka. Ingon na nanos, imo na lang na oy, loya po ni mo eh. Way may laki basta walay pahulay. Ang tao nga way tulog, aburidong utok. That is why sometimes the best thing to do when you are discouraged is to take a rest, take a break. Pahulay, dili ka robot. Pahulay. Sleep. And this is what Elijah did sa panahon nga na-discourage siya, natulog siya. Mo nang gipukaw siya. Pagkaanindot sa Ginoo nga kabalo ang Ginoo nga gikapoy ang alagad, ingon ang Ginoo kang Elijah, ipadala ang anghel.
Kuyaw kay si Elijah og chip cook anghel. Gilutuan siya sa anghel og pagkaon. Doon ay usa ka pastor, ning adto kang Pastor Ray, ningon siya, Pastor, courage kiko sa ministry, Pastor. Ani guman ako ani Pastor, uli ko sa mamundang nako Pastor, mamutos nako Pastor, kapoy na kay. Di isa yun Pastor, ang mga tao gahi kay ulo, di maminaw Pastor. Pastor, di gid sa yun, kapoy na gyud kayo. Ingon si Pastor Ray, sige, ay sag uli, mangaon ta. So dito gibdala niya sa Itulyukan, nangaon siya, pahabab siya dito. Pagpanguli siya, niya, mundang pa ka siya, dili na Pastor, dili na ko mundang. Kaon naman di ay tambal. Punang panahon ganing ma-discourage imong banay mong asawa, paka na! Pastor, wa may kwarta, kana lang, problema na. Elijah was so tired. Gipakaon siya sa Ginoo. Notice what the Bible says in verse number 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Verse number 6, and he looked, and behold, there was a cake baconed on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. Verse number 7, pag human niya kaon, pakaon na po siya, balik sa Ginoo. Verse number 7, ang tanan magabasa, palihog, go. And the angel of the Lord came again and the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. Verse number 8, and he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Sa panahon ganing ma-discourage mo, tekse lang ko ninyo kung ahata mangaon, ha? Pag-chat lang. Kaya tuon ta mo. Pahulay, kamao mang pahulay, pahulay mo. Amen? Na yung mga times nga atong palungon atong mga cellphone, mamahulay ta, oy. Di ta magpalabi sa atong panglawas. Mo na hinungdan nga ma-discourage ang Kristohanon. Number five, when do we get discouraged? Not only when we are physically tired and restless, but when also we are out of touch with the presence and the fellowship of God. Kung ang usa ka Kristohanon wala na ganita kanunay nga nagpuno-pundos sa presensya sa Ginoo, mabugnaw gyud ang Kristohanon. And that's what happened to Elijah. When Elijah decided to give up, he went to Mount Horeb. Mount Horeb is called the mountain of God because that was the very mountain where God came down from heaven and talked to Moses and to the Israelites. Dito sa Mount of Horeb, ang Ginoo, gibuhat niya ang 10 Commandments. Dito sa Mount of Horeb, God burnt that place with His fire as a token of His powerful presence. Og mao niyang nahitabo mga kaigsuonan, pag human niya kaon, ning biyahe siya, ning lakaw siya, padulong sa Mount of Horeb, kay ning dingdagan siya palayo, gikan sa threat ni Jezebel. And there in Mount Horeb, he experienced the presence of God. Ang presensya sa Ginoo, dadto siya nakahinumdum, tinuod og buhi og gamahanan man day ang akong Dios. Notice what the Bible says in verse number 9. 1 Kings 19, verse number 9. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him and said unto him, What doest thou here, Elijah? Verse number 10. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword. And I only am left, and they seek my life to take it away. Verse 11, ingon ng Bible. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind, laliman ka, ang kakusog sa hangin, nagisi ang bungtod, laliman ka, ang kakusog sa hangin, rent the mountains, and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake.
Verse number 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Verse number 13, ingon ang Bible, and it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. When he went to that mountain, he found the presence of God. And that the presence of God came to him in a very still, small voice. Mga kaigsunan, pag-amen mo kung tinood niya akong gistorya, muabot ang kaluyahon, ang discouragement, kung wa na tay ampo-ampo o wa na tay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Kung discourage ka karon, mangutana ko nimo, nagampo ka? Nagbasa ba ka sa imong Biblia? Kay wala gyoy easy solution sa discouragement. How I wish na ay tambal nga tumaron. Kay balunan tamutanan. Tigaan tamutanan. 50 milligrams of courage. 50 milligrams of joy. 3 times a day. Kay kung na-available pa na, tagsaan ta mo. Good for 1 month. Pero walay ingon ana. Unang nga, ang Kristohanon nga maluya, tanawa, wala na siya nagbasa sa iyang Biblia. Wala na siya nagampo. Kaya nga naman, when we are out of touch with the presence and the fellowship of God, ayaw gid mo kalimot, wala ta gibuhat sa Ginoo para mabuhi ta nga walay Dios. Gidesign ta sa Ginoo nga gikinahanglan nato ang Dios matag-adlaw kanunay. So keep in touch with the Lord Jesus Christ. Number 6, second to the last na gyud ta. Kanus aman maluya ang Kristohanon, ma-discourage ang Kristohanon. Are you still there? Number 6, when we forget, malimot ta nga gigamit ra dayta sa Ginoo. Ma-discourage ang Kristohanon kung maningkamot ta nga kita maoy makita og magbuhat sa resulta. Ang Kristohanon ma-discourage ka kung ikaw maoy maningkamot para dunay produkto sa ministry. Malimot ta nga gigamit ra dayta sa Ginoo. Paminaw mo pag-ayo. Ikaw gako instrumento ra ta sa Ginoo sa iyahang buluhaton. We have been singing the song, Channels Only, Blessed Master. Because again, kitang tanan gigamit lang ta sa Ginoo. The Bible tells us that Elijah did his duty. Ning obey siya sa Ginoo. Igor siya ning obey sa Ginoo. Giinan siya sa Ginoo, Elijah tago adto sa brook kay pakanon ti kadadto. Tago siya. Ingon ang Ginoo kang Elijah, Elijah, adto dito sa widow of Zarephath. Kay nag-andam ko nimo babae dito nga mo yung pakaon nimo. Adto ra pud si Elijah. Tuktok siya sa balay. Pailaila siya. Ang babae, tinuod yun. Gitagbo sa Ginoo yung Panginoon. Gipakaon siya sa Ginoo. Afterwards, giingnan siya sa Ginoo, Elijah, pakita na. Ato na dito ni Ahab. Pakita na siya dito. Ingnan na siya. Nga mag-ulan. Ato po si Elijah. Ampo po siya sa Ginoo. Pag ampo ba, humanyag ampo, nga muulan, ning ulan. Abi nimo, listen to me. Ang kinabuhing Kristohanon, dili or wala sa atoa ang pag-produce sa results. Naa na to ang pag-obey sa Ginoo. Just obey God. When Elijah obeyed God, it was already enough when he obeyed God. Igo na to nga nisunod siya sa Ginoo. Pero si Elijah, na-discourage siya. Kay pag humanyag obey, wala siya nakitaan nga positive result. When Elijah obeyed God, he saw no positive results. Nalimot siya nga ang ministry, dili iyaha, Ginoo ang ministry.
Nalimot siya nga ang Christian life dili sa iyang kaugalingon nga pagpaningkamot kundi trabaho sa Ginoo. We are just tools. We are just instruments. We are just servants of God. And being a servant of God, we simply need to follow the instruction of God. Dili, it's not our duty to create results. It is our duty to obey God. Sunda lang ang Ginoo and let God take care of the results. Ayaw mo ka-discourage og soul winning. Soul winning lang, padayon lang share sa pulong sa Ginoo. Dili man ikaw ang muluwas. Dili man ikaw ang mutandog sa ilang kasing-kasing. If they have not responded to the word of God, to the invitation nga mo atong church, so be it. Humana ang atong trabaho. Ang problema sa Kristohanon kay kita mo'y maningkamot nga mo produce og results. No sir, no ma'am. We are just servants of God. We are just instruments of God. Gigamit rata sa Ginoo. So gipahinumduman siya sa Ginoo. Pag-abot sa verse 15 to 17, gisugo na sad siya sa Ginoo. So giingnan siya sa Ginoo in verse 15 and 17, lakaw adto sa Damascus kay imong himuong hari ang usa ka tawo nga ginganlan og Hazael to be the king of Syria. And then ingon siya, adto dato sa Israel og balik kay imong himuong hari kaning ngalan nga sa tawo nga gingalan og Jehu, the son of Nimshi. O giingnan siya sa Ginoo nga doon ako'y giandam nga mga tawo nga wala pa ning luhod og ning simba ni prophet Baal or ni Baal kuyog sa mga propeta niya. Mga kaigsunan, kinahanglan makasabot lang nga sulugoon rata sa Ginoo. Amen. Just remember, dili ikaw ang mubuhat og resulta kundi ang Ginoo. The Bible is very clear. Apollos planted, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ang Dios ang mopanalangin. Number 7 and the last. Kano sa amanta maluya? Kano sa ma-discourage ang usa ka Kristohano? Number 1, when we want to please all men. Number 2, when we forget the divine protection of God. Number 3, when we compare ourselves with other Christians. Number 4, when we are physically restless and tired. Number 5, when we are out of touch with the presence and fellowship of God. Number 6, when we forget that we are just an instrument to be used by God. And number 7, katapusan na gyud ni, last na gyud ni. Amen? Number 7 and the last, kano sa tama discourage sa dihang kita na lang usa. When we feel we are alone. Elijah felt discouraged. Paghuman sa threat ni Jezebel, gibiyaan niya iyang sulugoon. Kato iyang assistant ba? Gibiyaan niya. Nag-inusara siya. Adto siya sa bungtod sa Ginoo. Nag-inusara siya. Tuwa siya sa juniper tree, higda-higda, discouraged. Walay siya'y kauban. O sa gibuhat sa Ginoo, kinan siya sa Ginoo, Elijah, ayaw kagool, tigaan ti kagkauban. Ingon si Elijah, Lord, ako na lang isa. Remember his statement in the Bible? Even I, only am left, and they seek my life. Pamati ni Elijah, siya na lang ang nangalagad sa Ginoo. Siya na lang ang nagtinarong. Siya na lang ang nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. And it was discouraging to think that you are just alone. No, you are not alone. Doon ay Diyos nga nakiguban nimo. You are not alone. Na ay church nga nakiguban ka nimo. And then, here's what the Bible says. Giingnan sa Ginoo si Elijah. Elijah, adtuas si Elisha. Kay siya ang imong mahimong assistant nimo. Motong nagsugod sila ila-ila ni Elisha. From verse number 19 down to verse number 21. So kada to, sige na sila kuyog-kuyog. Paminaw mo pag-ayo, listen. Ang Kristohanon, kinahanglan kag kauban nga Kristohanon. Ayaw gyud pagpaatik-atik nga kaya nimo ang Christian life nga ikaw lang. Kaya na ko ni.
No. Mo nang dunay church kay para diri ta madasig. Amen. Ay, okay ra na, pastor. Sa balay lang po ko magsimba, pastor. Pastor, sa balay po ko mag-ampo, pastor. Magkanta po ko dito. Wala tag-design sa Ginoo nga magsimba lang sa balay. Dirita sa balay tigumanan. Kuyog sa mga Kristohanon diha sa pagsimba. It is not God's will for you to be alone. When God created Adam, it was not God's will nga mag-inusara si Adan. Daliman kasi Adan, the other day ba, nang adto minimisis dito sa Falls View Camp, dito sa, kuan ba, Osminia ba, adto mi dito, kay nag-date-date pod kunuhay, dito ba, unya, samtang naabot mi dito, abot mi, lingkod-lingkod mi, inom-inom mi, og sikwate, og kaning budbud, kay pobre ra gyud taon ta, budbud ra gyud og sikwate dito, pero daugo na lang sa view, kay lami kayong view. Oh, o paglantaw na mo, kanindot sa kadako, sa kabukiran. O sige, may istoryahan ay, katong balayo, unsan niya na pag-adto diha, no? Di ba niya mga balay sa bungtod? Kuluuyan ni Adan, no? Sa kadako, sa kalibutan, siya rausa. Mo giday nang gitigaan siya asawa sa Ginoo, kay para dili siya mag-inosara. Mo din ning mga balong nga lalaki, gihaya pang asawa, nakauyab na. Kay dili, kaya nga mag-inosara. Itong buhi pa, day. Aning mamatay ka, day. Di yung ko magbinyog utro, day. Wala na kay babae nga susama ni mo. Otot ni mo. Gihaya pa, tuwa na, gachat-chat na. Kay dili, wa tagi-design sa Ginoo nga mag-inosara ta. Ang Kristohanong kinabuhi, gibuhat o gitukod sa Ginoo ang church. Gitukod sa Ginoo ang church. Paminaw mo, as I close. God built the church not only for our spiritual growth, but for us to have a family. If you are a member of this church is our little family. Kini ato ning pamilya. Munang aning na mag-birthday, kantahan na to diri, bahalag dili ta imbitaron sa ilang kaon, pero atong kantahan dinhi. Ngano man, kay pamilya man. Oh, pamilya man. We appreciate, we pray for each other. Amen? Mag-inampo ay ta, church, atong i-pray si Kwan, ampo ta, ngano man, pamilya ta! In other words, you belong here in the church. And this is the place nga magdinasigay ta. Hebrews 10:25, pasikatan ta mo sa mga women ug men nato nga naka-memorize ani nga mga verse. Hebrews 10:25, everybody read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting, dasig one another, and so much the more as you see the day approaching. The moment you are discouraged, ani diri sa simbahan, kuyog sa mga Kristohanon, para madasig og balik ang imong kalag. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Father God in heaven, your word has been preached. I do not know giunsan mo pagtandog ang ilahang mga kasing-kasing. But perhaps tonight, Lord,